Away ako dati, galit kayo. Ngayon tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko... After nga magpahinga nito ni Rendon Labador ng kung ilang linggo sa kanyang mga social media account, nagbabalik na naman siya. At ang matindi, yung kanyang pagbabalik ngayon, biglang nag-viral na naman siya. Ang problema lang, medyo na-question yung ginawa niya, pati ng PNP na kung saan nakipag-collaborate siya para sa kanyang advocacy. Okay? Most of you, malamang alam nyo na yung buong kwento kung bakit ngayon is maingay na naman yung pangalan ni Rendon Labador dahil nga sa pagla-live niya sa kanyang Facebook doon sa raid na ginawa ng PNP na kung saan kasama siya. Marami ang na-question, lalo na ngayon yung PNP dahil nga doon sa nangyari na marami ring mga allegedly suspect doon sa nangyari na nag-react dahil nga naka-live at kita lahat yung muka ng mga taong involved doon sa nangyaring raid na yon. In this video, ang isi-share ko po sa inyo is yung naging interview kay Rendon Labador at bigyan ba ng proper briefing itong si Rendon regarding sa kanya mga dapat gawin during that raid. At bago po pala ako magtuloy-tuloy, ako nga po pala si Tenshi06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. And ito pong aking sinishare sa inyo ay sarili ko pong opinion. Hindi po ako eksperto sa mga itong bagay. Ito po ay sarili ko lamang pagkakaintindi at pagkakaunawa. And syempre, kung meron po kayong mga comment, willing po ang inyong lingkod na sagutin sa abot ng aking makakaya. Yung video inyong nakikita is yan yung interview kay Rendon Labador at saka kay Police Captain Michelle Sabino na kung saan ni-explain nila yung mga nangyari doon sa raid na kung saan nga is nag-live itong si Rendon sa kanyang Facebook. So, pakinggan po natin and from here, magsishare lang po ako nung sarili ko pong opinion at pagkakaintindi doon sa kanilang mga isasagot at tungkol at doon sa itatanong sa kanila. Maisip yung aming gagawin ko. Kasi nagbabago na ako eh. Gusto ko lang, ang advocacy ako kasi, para lang ma-highlight yung action na ginagawa ng PNP. Kasi po, maraming biktima na dumadaing sa akin na wala akong kakayanan na para matulungan sila. So kaya po ako lumalapit sa PNP-ACT with Captain Sabino para kahit papano makapag-gawa ako ng my own little way na matulungan yung taong bayan. Kasi nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayon tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam. So kung yung intention ang ating pag-uusapan, talaga namang maganda yung intention ni Rendon Labador at saka ng PNP na mag-spread ng awareness doon sa mga nangyayaring mga pangluloko sa ating mga kababayan. Maganda yung layunin, di ba? Maganda yung rason kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yon. Ang naging karoon lang kasi ng problema dahil parang lumalabas na hindi properly coordinated yung mga nagawa ni Rendon. Yung pag-Facebook live niya. Aware ba na nasabihan ba siya? Aware ba na ang PNP, lalo na si Ma'am Captain Sabino is gagawin Rendon yon, di ba? Dapat may mga aksyon na ginawa si Ma'am Sabino bago sila nag-conduct ng operation na kasama si Rendon. Diba? Dapat nagkaroon muna sila ng proper orientation sa kung ano yung mga dapat, hindi dapat gawin. Kasi vlogger yan. Diba? Alam naman natin na kapag vlogger or influencer or content creator, dapat maging unique
ang kanilang magiging content para maka-attract ng attention. And may purpose talaga doon na to gain attentions. 'Di ba? So, pagka mga ganong usapan, dapat nililinaw muna ng kung sino man yung kasama na rin doon during that trade na mga may dapat sunding guidelines. And tungkol doon sa pagbabago niya, bago naman talaga dahil nga kung di siya magbabago, tuluyan ang mawawala yung mga social media accounts niya, di ba? Ang maganda yung pagbabago na ginawa niya dahil ngayon ang advocacy niya is helping those people, common tao, na ma-voice out kung ano yung mga gusto nilang sabihin, yung mga gusto nilang mangyari at magkaroon ng awareness. Okay, maganda ang advocacy niya, maganda yung layunin ng PNP at saka ni Rendon. Ang problema lang is mayroong mga dapat na kinonsider. Gagawin ko can be approached me during the time. Ano ba yan? Way back and before that. Nag-lay down siya ng card sa akin na ito yung linisin na yung foundation niya. Sabi ko nga, Rendon, be nice. Sumusunod naman. So, ako kasi, personally, I believe in second chance. Kasi, ito na yung trend. Second chances, depende sa gravity ng ginawa mo. Right, di ba? Ang pagbibigay ng second chances, hindi naman ibig sabihin nun bibigyan mo kagad siya, i-ano mo pa rin, i-categorize mo pa rin kung paano second chance yung ibibigay mo. Okay, sa case ni Rendon Labrador, walang problema, talagang pwede siyang bigyan, di ba? Kasi magpapalit naman siya ng parang style niya, di ba? Ngayon, which is kakaiba doon sa naging gawi niya before, na kung saan yun nga, di ba? Nangaaway siya, kung sino-sino yung inaaway niya, di ba? Mga artista, celebrities, mga taong medyo kilala. So, yun yung mga tina-target niya. For a change, ito yung ginawa niya. Which is, yes, talagang okay lang, nabigyan siya ng chance na for the second time. And maganda rin yung ginawa ng captain dahil nga, at the same time, natulungan siya rin doon and nag-spread sila ng awareness about doon sa mga panlolokong ginagawa ng iba nating kababayan. Right? Maganda yon. Ito na this is where we are going. This is where we are heading. Hindi naman, iba kasi yung tema ng news, iba yung vlogger. So, ang concern natin dito primarily, ako, for me, is to have as many reach, mas madaming abutin yung panawagan ko na better. And yun nga, kung ito yung way para makapag-reach out. And anyway, pag mali naman, kahit nung operation, totoo yung sinasabi ni Captain Sabino na malaki ang epekto or factors na nagagawa ng mga social media influencer now, mga content creator na yan, mga vlogger na yan. Dahil nakikita nyo naman, may mga shows, TV shows na may mga vloggers talagang mga nakakasama niya dito lang sa Batang Quiapo, di ba? Halos yung mga naging character doon is mga vloggers, di ba? Mga sikat na vloggers na kanilang ginamit, di ba? Kasi nga malaki yung epekto na ngayon ng social media para mas mabilis na kumalat yung information na gusto mo maiparating doon sa mga common tao, sa mga target mong gustong paratingan nung mensahe mo. Diba? Kasi ang dami ngayong mga vloggers talaga na maraming subscriber or maraming followers na manunood. And ang social media ngayon talaga is one of the most information na may makukuha ka. So tama yung inisip ni Ma'am Sabino na i-incorporate yung vlogger or influencer sa ginagawa nilang pag-spread ng awareness. Tama yon. Kinukasyon ko siya. So, diba, but it's a work in progress. This is something new. So, marami pa tayong pwedeng matutunan. Tama. Napagalitan, sige, sabihin natin, napagsabihan, but tapos na, nangyari na, di ba? Nangyari na. And kahit nasabihin natin na yung mga tao doon during that trade
is isa sa talagang mga sinasabing involved sa lokohan na pangyayari until proven sila ay still innocente, di ba? So they still have the rights. At one of those is yung i-expose yung mukha nila sa television kagad. Kasi nami-misjudge kagad sila. Nagkakaroon kagad ng judgment na convicted or sila talaga yung may kasalanan. And according doon sa news na napanood ko, hindi naman lahat ng taong involved doon sa nangyaring na raid na yun is talagang may kasalanan. Okay? Parang around 50 lamang ata yung sinasabi nilang talagang involved sa lokohang nangyaring yon. So, yung iba, hindi. But until proven guilty, sila ay inosente pa rin. So, yun yung mga ipinaglalaban ng mga taong kumumpronta dito at nagreklamo sa PNP sa ginawa na rin doon. Or kung mga interested, we can work it out. Siguro naninibago lang yung buong Pilipinas kasi syempre this is the first time na naipag-collaborate po ang isang government agency sa isang ordinaryong mamamayan. So baka naninibago lang po kayong lahat. Hindi, kasi may mga reporters na, okay, sabihin natin na magkaiba ang reporters, magkaiba ang vloggers, but kumbaga yung sistema na pinaiiral dito sa mga reporters, sa mga TV reporters at sa mga vloggers, dapat pareho lang yun, di ba? Dapat same ang rules na i-implement. Di ba? Kung ano yung rules na pina-implement sa mga reporters or sa mga newscaster, ganun din dapat sa mga vloggers. So hindi siya, kumbaga, ngayon lang nangyari. Ngayon lang nangyari na vlogger ang kasama siguro. Pero aware na yung mga tao na mayroon talagang mga sumasama during sa mga raid, okay, na ginagawa ng pulis ng mga reporters or yung mga saksi, yung mga may dala ng camera. Kasi nga, for security purposes din yun ng pulis at saka ng suspect at hindi magkaroon ng whitewash. Diba? Kasi ang video is isa sa mga matibay na ebidensya. Okay? So, para sabihin rin doon na first time na makita ng tao, oo, first time yung vlogger, pero yung mga ganitong senaryo, kumbaga aware na yung mga tao. Pero yung mag-live, okay, yun yung medyo first time siguro talaga. Diba? Kasi kung makikita ninyo yung mga ibang reporters, never silang nagpakita ng mukha. Kahit na on the spot yan. Diba? Okay? Hanggat maaari iniiwasan nila yon. Basta po ang intention ko ay pure, is to help lang na kahit ano naman po government agency, pwede naman natin tulungan, ma-highlight. Naniniwala naman ako na pure ang intention niya to spread awareness para makatulong. Okay? Naniniwala naman siguro, naniniwala rin naman ako sa sinasabi ni Rendon na talagang pagtulong yung intention niya. Ang nagkaroon ng problema is meron siyang isang bagay na nilabag. Yun ang yung karapatan nitong mga suspect. Okay? Na in-expose niya kagad without proper judgment or proper way na dapat ginawa bago siya pinakita yung mga mukha nitong mga to. So, yun lang po yung gusto kong i-share dito sa content ko nito and I hope may napulot kayo kahit konti. Maraming salamat.